So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, Ahon 5 naman tayo. So alam ko, nasabi ko na to sa recently uploaded na content natin, no. Kung papansinin nyo yung from Luniverse Balakid up to now, puro ahon yun, no. So it's a coincidence naman, hindi ko naman sinadya na puro ahon yung mare-review natin, 'di ba, sa mga request nyo, no. So nagulat lang din ako na puro ahon yun. So ito, ahon 5, no. Nagulat din ako na ahon din tong Tipsy D versus J Skills. So ayun, shoutout kay pangalan ng channel niya, Eddie Wow eh. So shoutout kay Eddie Wow sa nag-request or sa request mo na Tipsy D versus J Skills. So it's August pa, no? August pa niya ni request to. So pasensya na, no, kung natagalan. Pero lagi ko 'tong sinasabi sa inyo, lahat ng request mare-review, matatagalan nga lang. So yun, huwag natin patagalin to guys. Tipsy D versus J Skills. Shoutout kay Eddie Wow, sana nandito ka pa sa channel. Sana mapanood mo tong review ko na to sa request mo. Okay? Okay, so ayun, Tipsy D versus J Skills. Game. Skills bike natin on 5. Singit ko lang, no. Parehas pala silang undefeated dito. Sa Tipsy D 6-0, then si J Skills 2-0. So, game. Dinig ba? Dinig. Tagabatan. Hoy, bata. Andito na ang mga tatama sa iyong balita. Gumagaling ka na kasi ata sa paggamit ng abakad at alibata, kaya panahon na para ipalapa itong mukhang tibong binata na nahulog ngayong gabi sa patibong ng demonyo sa talata. Teka, Tibo, kumusta na mga tomboy ngayon? Namiss ko yung battle, di ko inaasahan na si Tipsy di pala yung leader nun. Teka nga pala, ba't ka nga pala nagpunta? Unang tanong sa huli mo sasagutin, pero okay lang kung wala ka pa maisplika. Hoy, Tibo! Balita! Lagi ako nangangamusta. Sa lahat ng mga bagito na akala mo kung sino ng veterano umasta. Tandaan mo, bata, bago ko sumampa rito, dumaan ako na sunugan, hindi ako napasod, hindi ako natusta. Kaya hindi porket may nakalabang kasugarol ay maghahamon ka ng pusta, ibahin mo ko sa ibang klaseng nakalaban mo na. Hindi man akong pinakamatalino sa klase namin, pero tuturuan kita. Ayoko po maging kontra sa bida nyo. Hindi na nga ako lumalaban eh. Pero ako yung pwede maging tropan, dali-dali magsasalba sa bida na to. Tuturuan kita magpalutang ng pangalan pag lumulubog ka na dito sa liga na to. Hoy, Tibo! Hindi pala Tibo, kasi makatang mukhang daga. Dito ka lang pala naglulungga. Matagal-tagal ko na kasi pinaganap tong bata makata mukhang daga. Teka, hindi sa nagbabanta. Pero sinabi nila na hindi ka raw marunong kumanta. Sa kabilang banda, hindi ko binasa sa personalidad. Dahil unang tingin, dalawang mata nakasalamin pa ako. Kitang-kita ko, isa ka lang ordinaryong mukhang tomboy na matangkad. Tagabataan na napadpad. Dito, sinubukan ko lumaban na nakainom din kasi nga lasinggero. Sabi nito, madali lang patumbain ng mga veterano. Pero tuturuan kita dahil madaling gaguhin ang bagito lasinggero, pero hindi mo magugulangan ang veteranong tanggero. Okay, maganda yun. J Skills versus Tipsy D. Parang itinapat mo yung real ability sa iping may cavity. Baliwala ang flexibility at paladakdak ng rookie si Kyrie kung lulusot to sa real skills at defense ng veteranong si Kobe. Hindi si Kobe Bryant, Kobe the Giant. Kobe the Giant na Bluetooth mula sa Bluetooth. Nakalimutan ko, Smag, ganun talaga pinapaalala. Naninibago ako sa liga kasi huling sampa ko rito, nag-iwan ako ng mousetrap ni Satanas. Sa wakas, natagpuan ko na yung mouse na hindi marunong mag-rap, kaya bibigyan kita ngayon ng mikropono. Solohin mo. Tipsy D, ba't naging in-improve na Delo? Okay din eh, no? Ang galing mo mag-imbento. Lakas ha? Lakas mo makagago.
Kaya pala Tipsy Delo. Paano pag binago mo yung pangalan? Naging sporty, di Tipsy Duncan. Wala ka sa Bataan, layas pala, so Tipsy Dora. Mukhang tomboy, so Tipsy Doro. Mukhang tomboy na mukhang daga na naging bakla, Tipsy Diego. Alam mo na kagad kasi sa banat pa lang sa bitaw halatang naliligaw. Ang dadahilan, wala, pasensya na kasi nga tipsy daw. Oh. Kaya tipsy daw na mukhang daga ni Delo na may malaking tenga, hindi naman ginagamit sa iyo pang unawa. Dapat ganun din tenga ng daga. Lahat ng sinasabi mong hindi ka panipaniwala, pasok dito, labas lang sa kaliwa. Hiningi kita kay Arik para tanungin kita, ba't ka nagpunta? Okay lang mabigyan ng pagkakataon sumagot? Ba't ka nagpunta? Kung matalino ka at alam mo na, hindi na pinag-iisipan yung sagot. Kasi nga matalino ka. Ba't ka nagpunta? Kasi may nagpapunta. Pinapunta kita, hindi naman ako tanga para mag-imbita ng tanga rin, di ba? Pinapunta kita, nag-abala, nagsayang ako ng oras para masabi mo, tipsy di kahit papano, may narating ka na. Pag tinanong uli kita, ba't ka pumunta? Si J. Skills ang nag-imbita. Ayos din, di ba, ang gulo? Sige, tayo muna. Tayo muna ba natin si Dio? Okay, so yung mga banat ni J Skills dito para sa akin may halong may halong freestyle, 'di ba? So ano lang naman, gut feel ko lang, kumbaga meron siyang may written siya na inispit doon. Pero parang most of his lines are freestyle Para sa akin lang naman. Kung paano ko napanood yung round ni J Skills, para sa akin parang 60-40, no? 60-40 or sabihin natin 50-50, no? Yung kalahati written, yung kalahati freestyle. Parang ganun yung take ko dun sa narinig kong round 1 ni J Skills. And then ano pa? Yung mga punchlines niya for Tipsy D, hindi ganun ka bibigat, hindi ganun ka direkta, no? Pwede para sa akin, pwedeng sabihin ni J Skills 'yun sa ibang battle MC, no? So medyo nakulangan ako sa mga power punches ni J Skills dito kay Tipsy D. Kumbaga 6-0 si Tipsy D dito. So, andun yung, alam mo yun, naka-establish na yung Tipsy D na pangalan. And I think not enough yung ganong performance to beat Tipsy D So, yun. Pakinggan natin si Tipsy D dito. Yo, dinig ba, dinig? Akala ko di ka na darating. Si Enigma tuloy muntik na magpaluwal. Ang tagal-tagal niya sa banyo, nataipayata sa salawal. Hindi ka marunong bumangka. Okay na maging tibo kaysa magmukhang multong bakla. Yo! Ngayon lang ako magkakaroon ng pangit na laban. Gusto nyo ng katunayan? Tignan nyo nga yan. Mukha pa lang talo na kahit sino kalaban. Sobrang pangit, mapapamura ka kahit hindi mo tawaran. Sobrang pangit pag sinuntok sa mukha, pangit pa din kahit hindi mo tamaan. Yo! Galing? Yo! Yun ay simpleng pang-asar. Tipsy D, nasa likod si M-Zite. Alam ko na na-share ko na to sa inyo nung review ko kay Sinyo vs. Shernan. Sabi ko nga, kung napanood yung review ko doon, hindi pa confirm or hindi pa official, pero alam ko niluluto na yung Tipsy D vs. M-Zite sa Akon. So, ayan. Nung nakabattle ko si Sinyo, pero basura ka lang par. Yun ay simpleng pang-asar. Nung nakabattle ko si Sinyo, pero basura ka lang par. Kaya kung nag-recycle ng intro, malamang magkaroon ka ng R, IP sa title at info kasi mamamatay ka sa bar. Parang nag-suicide ka sa bistro.
suicide. Sariling saksak, ito'y harakiri kasi sablay dakdak nitong Hanamichi. Matangkad man si Algiri pero taob ko sigurado dahil yung punches mo pang ang TV at ako'y mabilis pa sa 4:00. Kaya tatakbo malamang ang tikbalang na halata pang kabado. Ako'y payatot na matakaw lamon ng tapang kabayo. Yung tapang pang kabayo pero kung makaasta, siga. Kaya pala mahina ka sa punches kasi sanay ka sa sipa. Well, Tangina, verse, no? Fuck taekwondo, sunog sa akin tong karatista. Bawat setup ko may pasabog, ako'y terorista. Record mo magiging 1-1 parang gamit kong handgun. Sino mang kalaban, I'll erase. Siguradong tatamaan kahit naiwasan. Mga bara ko'y naka-client trace. Bang! Tinuruan niya kayo ng pagmamahal. Pagmamahal sa ginagawa. Pero ba't bumalik siya sa 2x2 nang hindi man lang naghahanda? Mahahabang verses na hindi magkakarime, J-Skills, walang natutuwa. Kasi yung pangaral mo, parang freestyle mo, J-Skills, hindi nagtutugma. Kasi wala ka naman talagang skill. Skills, hindi mo nga alam ang tamang spelling ng skill. Skills. Magpasulat ka ulit kay Smaglas kung di mo kaya aking skill. Skills. Na makatanggap kayo ng double L, parang tamang spelling ng skill. Skills! Tong ina mo. Pagmamahal daw sa ginagawa. Bitch, please, Jay, kahit sa replay, walang matindi. Wala akong makitang skills, Jay, puro cliche, wala kang silbi. Kasi gumagamit ka ng props sa laban. Verses na magaan, may hinang tugmaan. Yan ba yung pagmamahal sa ginagawa na sinasalam? Dali ni Tipsy din, no? Dali ni Tipsy D, guys. Alam mo yon, sobrang napag-aralan ni Tipsy D si J-Skills dito. At kita nyo yung mga verses na nakita nyo, napakinggan nyo yung mga yung mga salita na binanggit niya doon, no? Mahinang tugmaan, ano yun, ang lupit ng scheme na yun, tol. Jay, kahit sa replay, walang matindi. Wala akong makitang skills, Jay. Puro cliche, wala kang silbi. Kasi gumagamit ka ng props sa laban. Verses na magaan. Verses na magaan. Mahinang tugmaan. Mahinang tugmaan. Yan ba yung pagmamahal sa ginagawa? Diba? So, ibig sabihin talaga is inaral ni Tipsy si J-Skills. And props doon kasi sobrang pinaghandaan niya, no? So, ang dami ko pang gustong sabihin dito. Ay, ko lang. Gusto ko lang i-highlights yung linya ni Tipsy din na yun. Kasi, para sa akin, it tells kung gaano niya pinagandaan si J-Skills, diba? So, props doon. Game, tuloy natin. Ginagawa na sinasalamin mo, tandaan mo, hindi lang hanggang salita ang pagmamahal sa ginagawa. Dapat ginagawa mo ding mahal yung salitang pinaparating mo. Galing. At totoo, iba mangaral si Tipsy. Hindi man ako guro, mas grabe pa. Isa akong makapili kapag ako ang nagturo, may tutumba. Speaking of tumba, na-aksidente siya sa motor. Paano ko nalaman? Kasi nag-post siya sa FB ng masura niyang litrato. Imbis magsampa ng kaso, siya ay nag-selfie para sa simpatya ng tao. Tapos ang nakasulat, gagaling din daw yung sugat balang araw. Tarantado, wala ka naman sugat, ganyan ang mukha mo araw-araw. Gago. Yo, last. At kung sino man sumulat ng verse mo ngayon, pakisabi, tangin na niya, imbis na mag-improve ka, gumagaling ka lang magkabisa. Pagmamahal ba talaga sa ginagawa o mahal mo yung tagagawa mo ng liriko? Paano ka mangangaral sa pagmamahal? Hindi mo nga maaral mahalin yung sarili mo. Putang inang mga bara yan. Umuulan ng bars, men. Props kay Tipsy D doon. Ayun, umpisahan natin sa ganito. Performance si Tipsy D, pucha, andun yung bara per bara. Ang ganda nung yung nameplay niya dun sa skills. Putang ina, lupit nun. Napanood ko na si J-Skills lumaban, or na-review na natin si J-Skills ng ilang beses, pero itong kay Tipsy D yung pinaka may epektibo na reference or nameplay
Putragis na yan. Ang angas nung skills, di mo alam yung ano yun, totoong spelling ng skills, tapos yung ano yun, parang bibigyan ko kayo ng 2 L, parang tamang spelling ng skills. Putang inang lupit nun, tol. Gustuhan ko yun. And then ayun, yung kaninang sinabi ko nga na sobrang bin-breakdown niya si skills dito, guys. Sobrang na-breakdown niya dito, kaya sobrang lakas ng round 1 ni Tipsy D dito, kasi kung ano yung pinakita ni J Skills kanina, yun yung sulat yun yung sulat ni Tipsy D, no? So once and for all, na-trap ni Tipsy D si J Skills, no? Pinauna niya si J Skills. So parang para sa akin, ang dating nun is na-predict niya yung mga sasabihin ni J Skills na ganito yung style, ganito yung mga ganito yung gagawin, ganito yung tugmaan, ganito yung laman, ganito yung concept, diba? So kaya kaya naglagay si Tipsy D ng ganong linya, diba? Gumagamit ka ng magaang mga verses, mahinang tugmaan, diba? Ang galing nun. Para sa akin, ang galing. Siguro yung gumagamit ng props, yun lang siguro yung hindi natin na maagrihan, pero sa mga past battle siguro ni J Skills. Pero ayun, tingnan natin sa 2 and 3, baka meron. Pero superb yung round 3 round 3 tuloy. Round 1 ni Tipsy D, tol, ang angas nun. Sobrang nagustuhan ko yun. Kay J Skills, ayun, sabi ko nga sa inyo, yung round niya, pwede niyang sabihin kahit hindi si Tipsy D yung kalaban niya. Medyo nakukulangan ako sa mga direct na punto, mga punchline, nakukulangan ako doon. Pero kay Tipsy D, puta, sobra. Bars, jokes, tapos yung setup na seryoso, tapos pinaka punchline jokes, 'di ba? Yung gagaling ng wisugat pero araw-araw ganyan yung mukha mo. Ang lupit lang nun. Sobrang quality ng mga versus Tipsy D dito sa round 1 na to. Take note, guys, round 1 pa lang to. So tingnan natin sa round 2 and 3, baka mas lumakas pa. Pero the best, no? Para sa akin, it's the best yung round 1 ni Tipsy D. So it's a 10-7 in favor of Tipsy D. Tangan ng layo nun. Round 2. Sabi ko na nga ba, pagkalaban malaki ipin, madaling mapakagat. Tugma, eto na huling tungga. Arik, paabot nga ng bote. Umpisa pa lang mukha na nangangamote, tubig na lang ba? Kasi nga pinatulang ko to, hindi naman mukhang totoong lalaki. Wala kang karug ni Satanas o kahit tomboy na bigote. Teka, napaaway ka ba sa labas? Nasuntok ka ba ng malakas o likas na talagang ganyan yung ipin mo parang namamaga? Hindi kasi ako marunong magbanta. Sa wakas, dito ko lang matatagpuan sa flip top, dito ka lang pala naglulungga. Para pinagkumpara mo isang konkretong, kumpletong arkitektong musikero. Dito sa paborito niyong bagitong iskultor. Ako'y lihitimo kumakanta, di ka libre lahat ng mga ginagawa ko, mga piyesa at obra. Di ka talaga marunong kumanta. Natataranta pati katarata ng mata. Taga-Bataan pero hindi porket natuto ka lang ng mga ilang mga letrang pamatanda na madali mo tandaan at paghahandaan sa tuwing lumalaban ka. Hindi porket nakikipaglaban ay meron ka ng pinaglalaban, yun ang walang kinalaman, kaya ipapaalam ko kasi alam mo na ba? Alam mo na hindi mo alam, kaya nga dito ka nagpunta. Uulitin ko, Tipsy D, kaya kita pinapunta. Dito sa ahon, madali lang ilubog to kahit hindi na ako gumamit pa ng pala na panghukay. Dahil umpisa pa lang nakikitaan ng pagiging bagito, gamit ko lang yung pala, isipan ng tunay na mga mahusay. Ako ay lihitimong MC na hip-hop. Eto di na makata, takbo pa kasi nga lasing itong battle MC na nagkaroon lang naman ng bayag nung nagka-battle na sa flip-top. Kaya bata, wag mo na subukang abutin pa ang aking kalidad. Magkaiba tayo, hindi mo makakapa ang aking kapasidad. Freestyle, didibdiban muna kita kahit malaki ka, total wala kang dignidad. Kung nagsimula ka sa Bataan ng iyong matayog at malayang paglipad, sa harap kita babagsak ngayon, dadamputin at lalagay sa hawla ng aking syudad. Dahil bata makatamukan daga, hindi tayo magkapareha. Ipapamukha ko sa pagmumukha mo yung malaki natin pinagkaiba. Hindi porket nakakangat-ngat ka na ng mga kalaban mo, ay maghahamon ka na sa akin ng laban. Hindi kita pinapunta ng ahon para maghamon. Hindi kita susugatan, iiwanan pa kita ng panulat at dagdag kaalaman. Walang kinalaman sa mga nalaman mo na.
Kaya ulitin ko, Tipsy D, ba't ka ba talaga pumunta? Maliban sa may nagpapunta. Wala na masagot? Kasi hindi ko naman tinatanong. Kaya isang malaking bugtong. Tipsy D, eto na. Parang pinakita ko yung dibdib mo sa tunay na kapasidad ng realidad. Lulunurin kita ng brutal sa ultimo dahan-dahang mga kanta sa kabilang banda kahit ang kapakanan na hindi nagagawa kasi lagi ka nasa saliwa. Huwag ka magpilit na umangat kasi madali ka lang ibaba. Wala ka pa napapatunay sa katunayan, yan ang patunay ko. Ano po ba napatunayan ko? Napatunayan ko na kaya kong harapin tong idolo nyo. Hindi ako katulad ng idol nyo na icon daw ng mga Apple. May bahay ka ba rito sa syudad? Para makipag-eyeball, mayaman na si Tipsy D, meron na raw highball. Salamat, kontento na ako na naging icon sa kanila kasi humble. Paano mo ko patutumbahin kung ako ang bumuo sa'yo? Hindi man kita hinahawakan, hinulma ko lahat ng patutunguhan ng pinapangarap mo. Mapalad ka kasi ako yung pinakamasarap na kalaban. Masarap akong kalaban. Kaya ulitin ko, Tipsy D, ba't ka pumunta? Ba't ka pumunta? Wala lang. Pumunta lang siya. Sorry. Okay, so proceed na tayo siguro kay Tipsy D sa pagkakataon na to. So, yan, may pagka-freestyle talaga yun. I think buong, buong round yung freestyle. I don't know. So, yan. Tipsy D. Yo, paulit-ulit siya. Hindi daw marunong kumanta si Tipsy D. Hindi marunong kumanta si Tipsy D. Hindi marunong kumanta si Tipsy D. Malamang, rap battle to, wala tayo sa singing bee. Yo, pero kahit ganyan yung mukha ni Jay Skills, hindi yan naniniwala sa multo. Malamang kahit patay mawala ng buhay sa pagmumukha ng isang to. Nung pinagbuntis siya, wala man lang manananggal na naglakas loob sumilay sa bubong nyo. Sobrang pangit, nag-iba ng diet, natuto kumain ng gulay yung mga aswang sa tondo. Gago. At alam ko, pinaglihi ka sa Diatabs. Huwag mo ikailayan, pare. Nung pina-ultrasound ka kasi, napagkamalang kang tae. Kaya kulang ka sa buwan. Niluwal ka agad ng ina mo, hindi dahil malakas ka sumipa. Kulang ka sa buwan kasi sobrang pangit mo, hindi ka na niya masikmura. Okay. Kaya bata ka pa lang, sinusuka ka na. Pag silang mo ay marahas. Hindi ka masikmura ng ina mo, sinuka ka literal, sa bibig ka lumabas. Gago. At hindi ka malakas. Umaasa ka sa iba, yun ang hindi ko mapalampas. Alam naming may hinetika kahit hindi mo ilabas. Ikaw lang yung tumatakbo sa karera pero iba yung humampas. Pero kahit alam nilang nagpapasulat ka, sumisigaw pa rin sila. Tinatanggap pa din nila. At kung naniniwala ka naman, mag-isip ka king ina. Baka nalilimutan mo, J Skills, kabayo ka. Sinasakyan ka lang nila. Pero ako, hindi kita sasakyan. Hindi ako si Gladys Guevara. Magaling daw bumangka to, wag mo ko kwentuhan, di mo ko kilala. Ano mang bangka mo, taob yan, pag ako ang pumara. Lulubog ka sa barko, ito'y Caribbean at ako ang pirata. Kaya kong sumuntok sa maraming anggulo, daig ko pa ang pugita. Hindi ako lilisya, kahit manalangin pa kayo ni Corina. At nag-freestyle ka lang ulit. Wala ka naman sasabihin maganda, mas mabuti bang ikay umuwi na. Magsama na lang kayo ni Corina. Speaking of Corina, boss, balita. Karamihan sa amin nag-improve na, ikaw nakakulong ka pa din sa dati. Kaya pala lagi kang nakaboss, balita, kasi wala kang alam sa nangyayari. Boss, balita. Kung gusto mo ng balita, pumunta ka kay Tarok. Jay, laman ng headline, aking punchline, malakas na suntok. Jay, hindi ko na kailangan ng biglang liko para magkaroon ng magandang hook. Jay, wala nang paligoy. Pag ako tumira, diretso lang. Parang rook. Jay, woo! That is why di na kailangan na ikailabanan sa ganitong larangan. I'm better. Jay. Rook, guys, ano yun sa chess yun, yung rook. Pag ako tumira, diretso lang. Parang rook. Jay.
That is why di na kailangan na ikailabanan sa ganitong larangan na yung better. J-T-I-P-S-Y, buo na aking pangalan. Kahit di masulatan, di ko kailangan ng letter. J. At burahin na daw kita sa liga. And I'm glad to say na ako'y na-hyper, J. Kasi lahat sila sa big na ikay mag-fade away parang si Michael. J. Fade away, burahin. Fade away, burahin, kasi wala kang importance. That's why I'm putting J in the box, parang bagong biling Jordans. Ooh. Pero teka, anong kinalaman ng brand na Nike to put J on the feet? I mean, madali ka lang tapakan, Jays. parang track ni Miley, I got J's on my feet. J's on my feet. At kung sino mang sumulat ng verse mo ngayon, pakisabi, tangina niya, imbis na mag-improve ka, gumagaling ka lang magkabisa. Pagmamahal ba talaga sa ginagawa o mahal mo yung tagagawa mo ng liriko? Paano ka mangangaral sa pagmamahal? Di mo nga maaral, mahalin yung sarili mo. Okay, so round 2 ni ito puta, mukhang magiging mabilis lang yung review natin sa battle na to. Pero ayun, round 2 ni Tipsy D, andun ulit yung nameplay. Kung sa round 1 pinuruan niya yung skills ni J Skills, 'di ba? Do isa yun sa mga nagustuhan ko, pero nagulat ako may nameplay ulit dito at dun naman sa J Skills. Sobrang effective. Ang ganda ng references, yung Michael Jordan na sapatos, dami. Nagustuhan ko rin yung diretso lang yung tira ko, parang Rook. Putang ina, lupit nun. Ang ganda ng mga references niya, effective, and yun yung pinagkaibahan na, yun yung difference ng dalawa. Si J Skills tumitira siya kay Tipsy din ng, di natin alam na tumatama ba yun or hindi, kasi pwedeng sabihin ni J Skills sa ibang MC eh. Kay Tipsy din naman, direkta. Lahat ng punches, lahat ng references, lahat ng angulo, pasok talaga kay J Skills. Nagustuhan ko yung sinabi ni Tipsy dito na, may sinabi si Tipsy din na may nagustuhan ko isang linya ni Tipsy din na ano eh. Kalimutan ko na, pero ang ganda ng punto niya doon at napaka-solid nun. Ayun, naalala ko na yung daig ko pa yung pugita sa maraming suntok, no? Tangina, lupit nun, nagustuhan ko yun. Diba? So, sobrang daming punchlines ni Tipsy D dito. Sunod-sunod eh. Diba? After ng isang suntok, puta, susuntok ulit sa mga setup eh. Sa setup pa lang sumusuntok na si Tipsy D. Kaya tayo na sa akin. Ito, ngayon ko lang to gagamitin, pero pucha, body bag si J Skills dito sa first 2 rounds. Sa 10-7, I think 10-6 pa nga dapat, pero sige, 10-7 in favor of Tipsy D. So that's 20-14. Pucha, ang layo na nun. Tingnan natin. Round 3, pero first 2 rounds, Tipsy D na yun. Okay. Bago po ba na yung tabladon to? Kaya nga Boss Balita ay nangangamusta. Boss Balita, kamusta? Ang sagot doon, punan mo yung patlang kaya sapat lang. Bata, nung nakaraan laban mo may narinig ako, bihira ako magbukas ng PC kasi nga busy, nagpuproduce ako ng bagong album ng CD. Sinabi mo sa kalaban mo na kumakain ka doon na nagra-rap. Totoo ba yung may sinasya kumakain ka na nagra-rap? Sige nga, patunayan mo. Tipsy D, subo mo nga ako. Dali, subo! Baka mapasubo ka. Natatakot ka kasi baka mabulunan ka. Ako ang hindi mo kilala ng lubusan, binabalaan na kita, baka maubusan ka. Hindi to kasubuan, bata makatamukan daga, talaga sinusubukan kita. Kaya ibahin mo ang ating dibisyon. Magkaiba tayo kahit pilitin mong abutin ang aking edad. Hindi katulad naman nakasanayan mo na ng mga idolo mo na dating kaklase ko na sa liga na to na nagturo sa'yo ng mga pamantayan na dapat niya malaman. Ikaw na nagsabi, freestyle eh. Paano ako maniniwala sa'yo? Tipsy D, Makatang Mukandaga, a.k.a. Tipsy D, a.k.a. Inimprove na Delo, a.k.a. Kabilang Globo na Tagus pa. Ayos, putang ina, ibang klase. Ikaw na ang susunod. Ikaw na ang susunod na mapapasubo. Tipsy D, hindi to alasay to.
Tipsy D, eto yung bagong kwento. Kumpleto. Tandaan mo, ibahin mo ko sa ibang nakalaban mo dito sa syudad. Dahil ang paghamon ko sa pagtapat mo dito sa akin sa ahon ay parang pagharap mo na rin sa hamon ng kalamidad. Hindi ko pinipilit yung aking kalidad pero magkaiba nga tayo ng abilidad. Hindi ako katulad ng mga bagong gago. Hindi ako matakot sa mga artikulo. Hindi ako katulad yung palakabet ng mga titulo. Kaya nila ako naging idolo, yung mga kakaiba kong mga berso at kapitulo. Kinakagat lahat, bawat ugat, pati daglat na lahat ng mga anggulo. Ang sulat ko'y nagiging ibang klase kung ibabase sa mukhang tomboy yung idolo. Tapos na ako makipaglaro ng habulan, o taguan, o makipagpatintero sa orasan. Hintay ko pa sa enigma kung mayroong matatanggal. Baka nalilimutan mo, bata ka makailan, bago pa man ako nagpakalat na respeto at pagmamahal, ay nagmura muna ako sa kanta na napakatagal. I-research mo, total, genius ka sa PC, di ba? Nakatatak pa rin yung mga latay kong iniwan. Sa balat na lahat ng humaharap sa akin na wala namang paninindigan. Sino yon? Yung mga sumasagot sa akin ng pabulong. Kumakagat na walang baon. Tumutuklaw na wala namang kamandag. Parang ikaw din, taga-Bataang wala namang bayag na ulupong. Kailangan ba ng tulong? Sige, tulong pa. Simulan natin uli sa umpisa. Pasensya na po. Humingi ako ng pasensya sa pamilya mo. Nakalimutan ko pala bumate, binabati ko muna yung kaharap nito. Yung kaharap mo na nagrarap, yung kaharap mo na napakasarap, ganun talaga, hindi na matanggap. Ayoko magpanggap, kaya kailangan uminom eh. Sinubukan ko eh. Galing na aksidente, komplikado, depende sa konforme. Kahit na mukha kang tomboy na wala pang edad 20, kahit nagsimula ka lang sa pagbili ng mga kasangkapang kagabitan na parang 120, pero 30 anyos na ako mahigit, dekada na mahigit ang naisulat, ang dami ko na naiambag sa musika. Ano naiambag mo maliban sa libag ng mga kulot ng mga brokolimbok na katulad mo? Hindi naman sa pagiging tomboy, hindi homeboy ang tinatawag ko sa utusan. Ang tawag dyan, masarap turuan. Para at least masabi mo, nakita mo yung hinaharap mo. Hindi ka nga marunong kumanta, hindi naman battle yung pinupunto ko eh. Ang tinatawag ko, kumpletong, konkretong musikerong alam lahat ng aspeto at elemento, yung tunay na sikreto, asa pusod pa rin ang gitna ng pagmamahal at respeto. Pasensya na, matagal ako nakatulog sa liga. Arik, pasensya na, hindi ako sumisilip sa liga. Kasi nga alam ko, marami na mga bida. Kaya nga hindi ako kumukontre. Sa San Juan, ano sunod to? San 2? San 3? Sakto magpapasko. Enigma, ano ba i-request ko pamasko sa'yo? Buong PC ba sa may speaker to? Hindi man nakarating ngayon yung keyboard, pati yung CPU, at least ngayong gabi, sinubukan kong paglaruan yung mouse nito. Ano pa gusto mong duktong? Buktong? Tomboy na matangkad, na merong abilidad. Tipsy D, given na. Si J Skills nawawala, kakaiba, parang bago ata sa mata. Hindi na talaga ako palama kasi nagawa ko makipaglaban na hindi ko na kailangan makipagtalo. Nagawa ko nga ipaliwanag sa mga tao, hindi na maunawaan ng mga nalalabuang tao. Pasensya na, nakakadismaya. Pinakita ko lang ang kakaibang distansya, nakakasawa makipaglaban. Paano pag dumating ang mga punto na tinigil lang alitan at palitan ng mga dikta, palitan ng mga kutsa, yung mga namumuna. Kasi feeling mo lahat alam mo na. Sampupulutin yung ipin mo sa Bataan din, di ba? Kasi papunta ka sa katandaan. Hindi ko sinasabi yung mga gusto ko. Hindi ko naman pinipilit na gusto mo yung gusto ko. Bata makatamukan daga. Ayos lang, di ba? Tapos na. Bago ko tapusin yung oras, isa munang pagmamahal at respetong palakpakan. Sinubukan ko lang harapin yung mga bagong kabataan. That's it. Okay, so proceed kay kay Tipsy D. Wala, freestyle 'yon, men. Tapos, alam niyo naman yung standard natin sa pagja-judge na. So, alam niyo na sobrang kulang 'yan sa punchline, sa angulo para kay Tipsy D. So, yan. Proceed, Tipsy D. Yo, gising pa ba? Buhayin natin to. Sir, pinaganda kita, nirespeto kita eh. Freestyle lang mo. Yo! Pag ikaw tumira, parang hinihika at malapit ng hibasan. Pag ako tumira, napapaganyan si Enigma, parang malapit ng labasan. Walang nagagalingan sa'yo, sino man sa liga, malabo kang atrasan. Huwag ka maingay, sir.
Kahit sino sa liga malabo kang atrasan. Mahihina mong verses, dinadaan mo sa boses, kaya mo nilalakasan. Pero maganda lang pakinggan yung mga sinasabi niya, kahit corny na ano ba ugaliin magsiyasat. Kasi kung susuriin bawat linya niya na parang Biblia, malamang batuhin niyo si Gulayat. At sabi nila, kaya ko daw mag-isang 2x2. Hindi ko na kailangan ng third. Mga putangin na yung tag team yun, ba't di ko kailangan ng third? Pero sige, ngayon kung tutuusin, hindi ko na kailangan ng third. Kasi ito'y Pacquiao versus Hatton. Kanina ka pataob sa unang 2 round, nag-freestyle ka na nga lang, pero huwag ka mag-alala, tutulungan kitang makabangon. Kasi nag-improve na yung mga sulat niya. Pansin nyo ba? Pati yung format, gupet. Lupit? yung mga bars na ang bibigat at walang kasing lupet. Fan talaga ako ni J Skills, so di ba ang kulit? Sa katunayan, ako yung mukhang tanga kapag kami yung nagdikit. Hindi, idol talaga idol. Kung kakainin ng lupa yung sinungaling, kanina pa ako nakalubog. Kung akala mo kaya mo ko talunin, nagkamali ka ng kutob. Sinay ko lang kita, mag-isip ka kung pwede, utang na loob. Kaya lang naman kita inangat para pwede ulit kitang itaob. Kasi mahirap daw kalaban yung mahilig sa props at gimmick. Pero anong magagawa nun sa matinding bars at titik? Kung yung skills mo, singtangkad ni balingit, yung skills ko ay sagad. Sky's the limit, fuck the sky though. Kahit tawagin mo pa lahat ng 187, I'm putting middle fingers in the air na parang I hate heaven. Anong magagawa ng mobster sa utak terorista pare? I'm Bin Laden. Matangkad ka man malatore, sa akin bagsak ka parang 9/11. Pero teka. Galing. Pero teka, 187, solid na samahan. Pero umalis si Kupal. Akala ko ba you don't die, you multiply. This horse ain't loyal. Kasi may bago na daw siyang banda. Kasama si Kosa. Pero anong silbi nung gago? May kasabihan nga tayo, aanhin pa banda mo kung patay na ang kabayo. Kahit hindi fiesta ng San Juan, sana nagdala ka ng timba. Kasi mamamatay ka sa ahon. Parang tanga-tangang isda. Kasi ngayon ang swerte, hindi mo nakakampi. Nakaligtas ka na sa motor, pero ba't bumangga ka sa tangke? Kung nakaligtas ka sa batas, hindi mo ako nalanse. Matindi pa ako sa tadhana pag ako ang gumante. Hustisya ang hatid ng punches ko sa bawat parirala at pangungusap. Ilalagay ko ang batas sa kamay ko, tapos kayo na bahala mag-usap. Kasi hindi ako pumunta dito para maglibang. Wala akong ibang gusto, tanging pakay ko ay mapatay ka lang. Gawa na yung hukay, yung bangkay mo, hinihintay na lang. Masyado kang matangkad, mahal ang kabaong. Kaya body bag na lang. Nung ahon 3, dito ako musbong, kayo na mismo ang patunay na isang maliit na dabawenyo ang hinatid ko sa hukay at isinunod lang kita. Pero imbis malungkot, Jay, dapat ka magpugay. Magpaka-tipsy ka na lang kasi meron ka namang kasamang gin sa kabilang buhay. At kung sino mang sumulat ng verse mo ngayon, pakisabit tangina niya. Imbis na gumaling ka, nawawala ka tuloy. Gumagaling ka lang magkabisa. Pagmamahal ba talaga sa ginagawa o mahal mo yung tagagawa mo ng liriko? Paano ka, mga ngaral sa pagmamahal, di mo nga maaral, mahalin, yung putang inang sarili mo. Yo! At sak! Tangina, hindi kita inatrasan. Hindi lang talaga ako sa wak nakasentro. Ang gusto kong kalaban si Balakid, yun ang tunay na maestro. Flip top, pagigay para sa laban na yun! Balakid. So, na-review na natin yon at talo si Tipsy doon. So, pwede nyong balikan yung review ko doon. Pero, ito, wala na masyadong hindi ko napapabahayin pa. Kitang-kita naman, no? All 3 rounds, Tipsy D, punong-puno, bara kung bara. Diba? Mabigat na mga punto, punchline, sunod-sunod na haymakers, and kay J Skills, freestyle. So, ayan. 32 actually dapat bibigyan ko ng sige 7-7-6 yung round 3, bigyan natin ng 6. Yung 1 and 2 dahil nakapag-score na tayo ng 7 as is, pero yung round 3
bigyan natin ng 6 points doon. So, 776, that's 20. 30 to 20. Tipsy D. Gusto ko rin yung yung masyadong mahal yung kabaong kaya body bag na lang. Tangin ang lupit nun. Tipsy D, all 3 rounds. Flip top on 5 day 2 San Juan Gym nandito pa rin. Flip top mag-iay para sa laban na yun. Tipsy D versus J Skills. Grabe yung laban na yun. Ang boto 5-0 para kay Tipsy D. Shoutouts pa rin kay J Skills. Kaya pala sa lahat ng sinatold ko kanina. Tsaka sa lahat ng papabati, pasensya na ako, hindi kayo maalala lahat. Pero binabati ko yung tatay ko si Mel Andrade. Boss Nordy, Boss J, Nerd Skills, Batas, yan. Matani pang movie. Judges. Yo, yun, nakita nyo naman nag-freestyle si Skills eh. So ko yun, ginawa ni Tipsy D lahat ng rounds. Okay na lang, bawi na lang next time. Yun, kay Tipsy D po. Ayun, nakita naman natin, di nakapaganda si J Skills. Tapos si Tipsy D all out pa rin sa lyrics. So yun, 3-0, Tipsy. Basilio, Crazy Family. Wala nang mahabang salitaan. Kitang-kita yung laban. Tipsy. Wala na talaga kasi obvious Sobrang obvious ng battle na to. Malaki, Pricing, Gatillo. Boto ko all 3 rounds, Tipsy. Abra, LDP, Artifice, panalo sa laban na to. Para sa akin, si Tipsy. Ayun, so majority, unanimous, no? Tipsy D, all 3 rounds at 5-0 rin yun. Wala naman siya no explanation, kita-kita naman, di ba? So, yun lang din yung masasabi ko, wala naman siya no explanation, kitang-kita naman na Tipsy D yung battle. So, shoutout kay Eddie Wow. So sana mapanood mo tong battle na to. Tanga na, hindi ko alam ba't ni-request mo to sa akin. So, yun, shoutout. So, yun, kita-kits tayo, Isabuhay semifinals sa buhay 2024. So, Vitroom/1. Kita-kita tayo doon, okay? So, yun. Bago matapos yung video, shoutout ulit kay Eddie Wow. Sana mapanood mo and yun. Kita-kita tayo sa next na review. Peace out.